Magandang araw mga classmates. Narinig niyo na ba ang salitang hard money loans? Ano ang naiisip niyo kapag sinabing hard money loans? Marahil ang iba sa atin ay ngayon lang ito narinig pero ang iba naman ay alam na kung ano ito at saan ginagamit. O kaya naman ang iba sa atin ay hindi ito alam pero ginagawa na pala nila ito. Well, ang hard money loans mga classmates, by its definition, is a type of loan that is secured by real property. Hard money loans are considered loans of last resort or short-term bridge loans. Kung titingnan natin ang kanyang definition mga classmates, parang sinasabi na dito na wala na tayong ibang options kaya gagamitin na natin ang hard money loans. Sa isang banda, ito naman talaga ang function nito. Pero kahit ito ang last options natin, hindi nangangahulugan na hindi tayo marunong magbayad sa mga loans natin kaya dito tayo bumabagsak. May mga bagay na dapat tayong i-consider mga classmates kung bakit ang isang tao ay napupunta sa mga hard money loans. Ang ibang halimbawa nito ay hindi siya pumasa sa assessment ng bangko dahil wala siyang account dito. O kaya naman ay wala siyang pang-collateral kaya ayaw siyang bigyan ng loans ng bangko. Pero hindi ibig sabihin ay wala itong pambayad. Actually, ang ibang mga classmates ay may pambayad naman katulad ng mga may kantin, may daily income ang mga ito at maganda ang cash flow pero wala silang account sa bangko. Sa ganitong bagay, advantage ang hard money lenders pero syempre nasa kanila din ang risk. Ang mga hard money lenders kasi mga classmates ay hindi nag-a-assess ng matagal kagaya ng sa bangko. Sila yung tipo ng tao na magpapautang agad sa konting interview pa lang nila sa'yo at kapag napatunayan mo sa kanila na makakabayad ka, ibibigay nila agad ang certain loan amounts na kailangan mo. Yun nga lang, mas mataas ang risk nito mga classmates dahil mas mataas ang interest nito kaysa sa bangko. Syempre, kaya mas mataas ang risk nito ay dahil mabilisan ang ginagawang assessment dito ng mga hard money lenders. At isa pa mga classmates, ang iba ay humahanap din ng pang-collateral para mabigyan ka ng loans. Pero kung sakali naman kasi nakakilala ka na ng inuutangan mo o ng hard money lender na kausap mo, mabibigyan ka na niya agad ng loan amount na kailangan mo kahit wala kang collateral. Ang iba ay nag-i-issue ng cheque at ang iba naman ay talagang nagtitake ng risk dahil kakilala na niya at nakita na niya ang flow ng business na bibigyan niya ng loans. Ngayon mga classmates, ang magandang tanong dito ay kung paano ba natin mapapakinabangan ang hard money loans. Maganda ba itong gamitin sa negosyo natin at makakatulong ba ito sa atin para lumago ang ating negosyo? Well, pag-aaralan natin yan ngayon mga classmates para nang sa ganon ay magkaroon tayo ng idea tungkol sa bagay na to. At bago tayo magsimula mga classmates, okay lang ba na makahingi ako ng subscription sa inyo dito sa ating channel at pakifollow na din ang ating mga social media accounts para mas lumago ang ating community? May Facebook at TikTok account na tayo mga classmates, pakicheck na lang ang link sa ibaba para mabisita nyo din. At pakilike and share na din ang video natin sa iba mga classmates para mas dumami pa tayong matulungang tao tungkol sa pagninegosyo. Alam naman kasi natin na lahat tayo ay gustong umasenso at may para naman dito. Ito nga ay pinag-aaralan natin dito sa ating channel nang sa ganun ay magkaroon tayo ng idea tungkol sa pagninegosyo. Okay, sige mga classmates, balik na tayo sa ating klase ngayon. Ang subject natin ngayon mga classmates ay uses of hard money loans. Magbibigay ako ng 4 na paraan dito mga classmates kung ano ba ang magandang paggamitan ng hard money loans. Disclaimer lang mga classmates, hindi dahil sinabi ko dito ay effective na din ito sa inyo. Madaming bagay pa tayong dapat pag-aralan bukod sa mga tatalakayin natin dito para maging effective ito sa inyo. At syempre, depende pa din sa diskarte nyo. Ang unang paraan o karaniwang ginagamitan ng hard money loans ay pang-mobilize sa project. Kung isang kang contractor at na-short ka o kinapos ka ng pondo sa ginagawa mong project, maaaring kailanganin mo ng hard money loans dahil ang klase ng loans na ito ay mabilis ibigay hindi katulad sa bangko na aabutin pa ng ilang buwan bago ma-release ang perang kailangan mo. Maaaring sabihin ng iba na may credit line naman ang mga contractor sa bangko, bakit sa hard money loans papupunta? Tama naman sila mga classmates, kaya lang hindi lahat ng contractor, lalo ng mga bago-bagong contractor pa lang ay wala pang credit line sa bangko at madalas ay nagkakaroon ng shortage sa funds ang mga contractor dahil sa mga hindi inaasahang constraint sa project o mga pangyayari na wala sa plano nila. Kapag ganito ang nangyari, kadalasang ginagawa ng isang contractor ay pumupunta sa mabilisang paraan na makakuha agad ng perang pang-mobilize para hindi tumigil ang kanilang project at makapag-progress billing agad sila sa kanilang kliyente. Mas magiging magastos kasi ang isang project kapag tumagal ito ng hindi ginagawa. Baka tamaan pa ang timeline nila sa kontrata at magkaroon sila ng penalty kapag lumampas sila sa kanilang deadlines. Malaki ang tubo ng hard money loans mga classmates, karaniwan ito ay nasa 3% o minsan ay mas mataas pa. Pero ang iba mga classmates ay nagbibigay sila ng mas mababa na kung kakilala na nila ang kliyente o matagal nang kumukuha ng loans. Syempre, depende na ito sa pakikipag-negotiate mo classmate kung paano mo mapapababa ang hard money loan mo.
Ang iba din ay umahanap ng collateral, lalo na kung first time mo palang gagawin ng ganitong klase ng loan. At dito sa contracting business mga classmates, karaniwan ay gumagawa lang ng kontrata between hard money lender and client. Dahil makikita naman ni hard money lender ang kontrata ng project niya na ongoing. At sure na makakabayad ito dahil makikita niya ang actual project niya kung gusto niyang bisitahin ito. Karaniwan din ginagawa ni contractor ay nag-i-issue siya ng cheque sa hard money lender bilang kasiguraduhan na ito ay mababayaran niya base sa napag-usapan nila. Kumbaga ito na ang pinaka-collateral ni contractor. Hindi kasi niya maaaring pabayaan ang cheque niya na walang laman dahil maaari na siyang makasuhan dito sa mga bouncing checks niya. Ang ikalawang paraan naman mga classmates na pinagagamitan ng hard money loans ay ang pagbili ng assets. Tama mga classmates, nagagawa ito ng marurunong talaga sa paggamit ng hard money loans. Kung halimbawa mga classmates na may nakita kang asset kagaya ng lupa, maaari mo ito mabili agad sa pamamagitan ng hard money. Ang gagawin mo lang classmate ay kukuha ka ng hard money loan para mabili mo na agad ang lupa. Aalamin mo ang timeline o kung gaano katagal ito may papangalan sa'yo. At syempre, aalamin mo din o kukuha ka ng idea kung gaano ba katagal makakuha ng loan sa bangko. Siguro ay nagtataka kayo kung bakit kailangan pa malaman ng tagal ng pagkuha ng loan sa bangko. Ganito kasi yun mga classmates. Kapag nakapangalan na sa iyo ang lupa, mangungutang ka naman sa bangko at iko-collateral mo naman ang lupa na nabili mo. Kapag wala ka pa kasing lupa, wala kang maiko-collateral sa bangko at hindi ka nila papautangin. Pero kay hard money lender, mag-i-issue ka lang ng cheque o ipapaliwanag mo sa kanya ang plano mo pati pag-utang mo sa bangko ay malamang napapautangin ka niya at magte-take siya ng risk sa'yo. Hindi ko sinasabing 100% na papautangin ka ng hard money lenders kapag nasabi mo sa kanila ang plano nyo mga classmates. Pero almost every hard money lenders ay nagtitake ng risk dito. Ang ikatlo naman mga classmates ay pampaikot sa financing business kagaya ng lending. Oo mga classmates, ginagawa ito ng ibang lending business. Alam naman kasi natin na kailangan palagi ng funds ng mga lending business at kapag madami pa ang kliyente nila na hindi nila nabibigyan ng loans, kumukuha sila sa hard money lender. Kahit na kasi parehong 3% ang tubo ni lending at ni hard money lender, kung per month naman ang bayad mo sa hard money or mas maganda kung 3 months bago bayaran ay malaking paborito para sa lending. Kung ang collections mo kasi sa lending ay per week, may iipon mo na agad ang pambayad mo sa hard money lenders. Mas maganda pa mga classmates kung per day ang singil mo sa lending dahil mas mabilis ang galaw ng pera. Kumbaga pinapautang mo pa ulit ang pera at nadodoble mo ang kita nito. May video tayo dito sa ating channel about lending and microfinance. Pwede nyo ito panuorin mga classmates para magkaroon din kayo ng idea dito. Pero syempre, kung kukuha tayo ng pera sa hard money lenders at ipapautang din natin ito sa ating lending business, kailangan na sigurado talaga tayo sa magiging kliyente natin na siya ay makakabayad ng utang sa lending natin. Napakataas ng risk nito mga classmates dahil sigurado magkukolaps ang negosyo mo once na hindi mo na-recover ang kinuha mong pera sa hard money lenders. Kaya kung mapapansin nyo din mga classmates, sa bangko kumukuha ng pang-finance sa kanilang negosyo ang mga may lending business. Karaniwan nilang kinukuhanan ng funds ay ang land bank dahil kung hindi ako nagkakamali mga classmates, may programa ang land bank para sa mga financing institutions at napakaliit ng interest nila per year. At ang pang-apat o huli mga classmates ay paggamit sa emergency cases. Oo mga classmates, ginagawa ito ng iba. Given naman kasi ito na kapag may emergency cases at kailangan natin ng pera ay pwede ka talaga kumuha sa hard money lenders. Hindi ko masabing hindi ito advisable pero maaaring case to case basis tayo dito dahil emergency ang paggagamitan natin. Maaaring hindi ito maganda sa paningin ng iba pero pwede ang paraang ito. Yun nga lang malaki ang chance talaga na may collateral ito bago ka makakuha ng hard money loan. Sa kabilang banda ay okay lang naman din siguro yun, depende sa sitwasyon. Pero at least nasettle mo ang emergency situation mo. Ito ang ilan sa mga sample na pwedeng paggamitan ng hard money loans mga classmates. Kung may naiisip pa kayo ibang idea ay maaari nyo itong isulat sa comment section natin sa ibaba para makapagbigay din tayo ng idea sa iba pa nating mga classmates. Ang mga hard money lenders nga pala mga classmates ay madalas na individual person lang at karaniwan na private lang at walang business permit. Kumbaga para silang mga Bombay pero mas malaki ang mga pinapautang nila kaysa sa Bombay at kadalasan ay per month ang magiging bayaran nito. Unlike sa Bombay o sa ibang lending na araw-araw kanila sisingilin. Tandaan natin mga classmates na mataas ang risk dito. At kung may fund kayo mga classmates at gusto nyo rin ng ganitong negosyo, ang advice ko ay maghanap kayo ng contractors at sila ang target clients nyo. Masigurado kasi ito lalo na kung nakita nyo ang projects nila sa site. At syempre, ang legitimacy ng kontrata nila dito sa projects nila. Ayos? O paano mga classmates, may natutunan ba kayo sa pinag-aralan natin ngayon? Sana ay may napulot kayong aral dito at magamit nyo ito sa pag-abot ng pangarap nyo.
Basta tandaan lang natin mga classmates na kaya natin magtagumpay sa pangarap natin basta sinamahan natin ang panalangin at trabaho na naaayon dito. Sige mga classmates, hanggang dito na lang muna at magkita-kita ulit tayo sa ating next video.